Hello, good morning! Welcome to my channel, Tax Tutorials for MSME. Bilang registered taxpayers sa Bureau of Internal Revenue at ganun din sa LGU, kailangan natin mag-comply ng mga requirements for renewal of business permits. So, sa ngayon, ang deadline ng renewal ng business permit for the year 2025 ay sa January 20, 2025. Isa sa mga requirements ay ang Declaration of Annual Gross Receipts or Sales for the previous year. Ganon din yung quarterly percentage tax last year or yung quarterly value-added tax returns last year for the year 2024 kung existing taxpayers na. So, ang aking taxpayer ay tapos nang gumawa ng books of accounts at meron na siyang gross receipts. Meron akong template ng declaration of gross receipts. Pwede kayong mag-PM sa aking FB page. Ibigay nyo yung inyong email address para bigyan ko po kayo ng copy. Kung kayo ay mabigyan ko ng access sa Google Drive, view only, pwede nyong i-click ang link, then pag open, i-click itong file, then click download or make a copy. So, pwede kayong make a copy dito sa Google Sheets din. Pag meron na kayong copy, pwede na siyang i-edit. I-edit ang registered name of taxpayer, tax identification number, registered address of taxpayer, then your trade name. Then, pwede nang i-encode ang mga monthly gross sales. Yan. Ang aking taxpayer ay may total annual gross sales na 735,815. Nabanggit ko kanina, nakasama sa requirements for renewal ng business permit, yung mga quarterly percentage tax returns for the year 2024. So, ang deadline nitong fourth quarter quarterly percentage tax ay sa January 25, 2024. Kaya, if-file ko ito, samahan niyo po akong mag-file ng quarterly percentage tax return for the fourth quarter 2024. Meron akong guide para sa mga BMBE registered taxpayers. Nandito siya sa aking blogspot. Tax Tutorials for MSME blogspot. Guide for BMBE registered taxpayers. Itong guide ay para sa mga non-VAT taxpayers. Ibig sabihin, pag non-VAT, ang inyong gross sales ay 3 million and below. Kapag nag-exceed na sa 3 million ang inyong gross annual sales, kayo dapat ay mag-apply na for update of registration. Dapat magpa-register kayo as value-added tax. So, ang tax types natin para sa mga BMBE registered taxpayers ay percentage tax and individual income tax. Ang ituturo ko ngayon ay sa percentage tax. Dito, meron na akong guide kung anong form ang gagamitin
BIR Form 2551Q version 2018. Ang ATC natin ay PT010, VAT exempt, ang tax rate ay 3%. Dito, pwede kayong mag-click ng video. Mapupunta siya sa aking channel. Pwede nyong panoorin yung tutorial video. Okay? Dito sa fourth quarter, ang nakalagay dito yung 2023 ko pa na tutorial video. Pwede nyong panoorin ito. Hello, good morning. Papalitan lang yung year. Sa ngayon, gagawa ako ng bagong tutorial video for the year 2024, fourth quarter of 2024. Okay? Salamat sa ating taxpayer na nag-avail ng aking filing service. Kung gusto nyo mag-avail ng aking tax filing service, pwede po kayong mag-PM sa aking FB page, Tax Tutorials for MSME. Dapat po meron na kayong BIR forms. Meron akong separate tutorial video on how to download offline EBIR forms package version 7.9.4.2. Pero kung wala pa, yan ay makikita sa website ng BIR. Dito sa e-services, ito siya, yung Electronic Bureau of Internal Revenue Forms, EBIR forms. I-click lang ito, i-download, at i-install sa computer. Hindi siya compatible sa MacBook. Kapag meron na kayong offline EBIR Forms Package version 7.9.4.2, i-encode sa profile ang Tax Identification Number, RDO Code, Line of Business, Registered Name. Kapag individual, ang format ng taxpayer's name ay last name, first name, and middle name. Encode your registered address, zip code, telephone number, and email address. Okay? Kung ikaw naman ay may dati ng profile, i-encode na lang ang tax identification number. Automatic nang lalabas ang mga taxpayer details. Dito sa list of forms, click or search for 2551Q version 2018 quarterly percentage tax return. Then click fill up. Okay. Ang ginagamit po nating form ay, tingnan nyo, 2551Q, January 2018. Item number 1, click calendar. Huwag kalimutang i-change ang year. Ang fina-file natin ay for the year 2024. Yan. Number 3, fourth quarter. Number 4, no. Number of sheets attached, 0 lang. All other details, automatic na siya. Number 13, i-fill up lang ito kapag first time na mag-file. Then, punta tayo sa page 2, click next. Then, click ATC. Ating ATC ay PT010. Ito siya, person exempt from VAT under Section 109. Okay.
Taxable amount, yung ating taxable amount kanina nandun sa aking gross sales, 227,540. Dito siya i-encode sa taxable amount. 227,540. Ang amount po na yan ay total na ng October, November, December 2024 na laman ng inyong books of accounts. Kung ang ginagamit yung book ay cash receipts book, so itotal ang 3 buwan. Kung ang tanong naman ay ano yung nire-record sa books of accounts, yung nakaresibo po. Kung nagbebenta ng produkto, sales invoice. Kung service naman, service invoice. Kung anong laman ng inyong resibo. Sa mga online sellers naman, laging katanungan kung alin kukunin na amount sa gross sales. Ang sagot po dun ay sa merchandise total. Yun po yung sales natin. Yung merchandise total. Pag bumibili tayo ng produkto, ang nire-resibo sa atin ay kung magkano ang presyo ng produkto. Kung marami kang biniling items, yung total amount ng lahat ng items. Kung sa grocery, madaming items yan, various items. Then sa ilalim may total invoice amount. Yun yung gross sales. Then click validate. Validation successful. Click save. Okay? Then, ito siya yung babayaran. 6,826 and 20 centavos. 3% tax rate. Okay. Pwedeng i-check yung page 1. Yan. Yan yung total amount payable is 6,826 and 20 centavos. Okay. Click natin ang submit final copy. Click OK. Submit successful. Mapupunta sa email address ang tax return confirmation receipt. Kapag magbabayad na sa bangko, kailangang mag-print ng form, 3 copies, at saka 3 copies din ng tax return confirmation receipt. Pwede tayong magbayad online. Hindi siya available. Banggitin ko na lang, pwede tayong magbayad sa MYEG, sa online banking ng Binclease, ng Land Bank, pwede din sa Maya. Okay? Pero kung ayaw nyong magbayad online, pupunta kayo sa accredited bank. Alam kong mga accredited banks ay Land Bank, PNB, Metrobank, BPI. Yun. Depende sa inyong location. Pero sa ngayon kasi pwede nang magbayad kahit hindi out of district. Okay, close. Then, print. May tutorial video na rin ako kung paano mag-print ng form. So, pwede nyong i-search na lang sa aking tutorial videos. Okay, tapos na tayong mag-file. Ganun lang kadali. Ang taxpayer natin ay BMBE, Registered Taxpayer. So, ang kanyang kailangang i-file na ngayon for the year 2024 ay 4th quarter percentage tax. Deadline ay January
2025. At annual income tax return, ang deadline ay sa April 15, 2025. Kung gusto nyong mag-avail ng aking service, pwede kayong mag-PM sa aking FB page, Tax Tutorials for MSME. Ilalagay ko rin po dito sa aking video description kung paano kayo mag-book ng appointment sa akin to avail my tutorial service. Thank you so much, guys. Bye!